Patay ka na naman. Pang-siyam na beses mo na tong namatay. Sinasadya ba talaga to ng bulok na larong to? Teka, naging ganito na lang ba ako, Kabulo? Nasaan ba ako? Ako ang Lord ng Dark Prison. Ang pinuno ng bulok na larong to. At ngayon, malapit na akong mabura ng tuluyan. Gawa to ng mga taga-Dream Bureau. Nagsipag-alisan na ang ibang mga player. Ikaw na lang ang natitira. Namatay ka na ng 79 na beses pero hindi mo pa rin ina-uninstall. Ibinibigay ko na sa iyo ang kapangyarihan ko. Ang universo ng larong ito ay kailangan mong ayusin at pamunuan. Ang totoo, basura talaga ang mga larong gawa ng Dream Bureau. Kaya para sa akin, bigyan mo sila ng 1-star rating. Ito na nga ang lugar na matagal ko nang pinapangarap. Ang kaharian ng laro ko ay magsisimula mismo rito. A-load ang mga assets ng Medieval Ruins. A-inject ang Suffering Index Magic Book. Ipakita natin sa buong universo kung paano maglibang ang mga tao sa Earth. Lord Access. Control Room. Tingnan mo. Ito pala ang backend ng Dark Prison Lord. Kaya naman pala doon nakaupo ang lokong yon araw-araw para manood ng palabas. 0. Kailangan kong makahanap ng paraan para makakuha ng mga koneksyon. Sweet Romance. Hot-blooded mecha. Ganito ba kababaw ang mga to? Sa lahat ng mga player, handa na ba kayo sa totoong paghihirap? Matagumpay ang koneksyon. Mukhang may kumagat na sapain na unang ginyapig natin. Sa wakas, makakahanap na rin ako ng larong magpapagaling sa pagod kong kaluluwa. Kumokonekta na ang neural link. Teka, parang iba ang art style nito ah. Sino ba namang may akda ng healing game ang magsisimula sa isang libingan? Ah, tama. Sabi sa description, nakaka-relax daw to. Siguradong mahihinang kalaban lang to para makapag-practice ako. Tikman mo to. Justice Backstab. Napakadali naman. Kahit medyo madilim at nakakatakot ang lugar na to, nakakawala naman ng stress ang pagbasag sa kanila. Ako talaga ang itinakda. Mangyaring iwanan ang iyong sumpa rito. Para makita ng mga susunod na henerasyon. Sumpa, ipapaalam ko sa buong internet ngayon kung gaano kadali at kababaw ang larong to. Sa ganitong kahirapan, Pikit mata ko tong matatapos. Lalalalala. Gracie. Yaozi, Walang respeto ang isang to ah. nagawa pa akong sneak attack. Buti na lang nagdala ako ng gamot. Kung hindi, baka natalo na ako roon. Ano namang malakas na kalaban ang meron sa isang kaswal na laro? Panoorin niyo kung paano ko siya mapapatay sa isang saksak lang. Mga mahihinang nilalang, dumating na ang katapusan nyo. Aksidente lang yon. Siguradong naglag lang ako kanina. Naging pabaya ako at hindi nakailag. Nanggulat lang siya. Maghihiganti ako. Kaswal na laro ba talaga to? May utak ba talaga ang gumawa ng larong to? Gusto ko ng refund. Grabe naman ang emosyon ng player na to. Ang ganitong klaseng determinasyon, ang nagpapanumbalik sa lakas ng katawan ko. Galingan mo, Zhang Tai. Ibalik nyo ang pera ko. I-report ko to. Bibigyan ko to ng masamang review. Babala, may banta ng report. Seryoso ba? Magsisimula pa lang, i-report na agad. Kapag naban ang account ko, yari ako. Kailangan gumawa ng emergency plan. Palitan ang anyo. Sige na, kilos. Kuya, hindi mo rin ba gusto ang larong ginawa ko? Kasalanan ko to. Ang hirap kaya ng pinagdaanan ng batang to. Para lang gumawa ng ganito kalaking mundo. Tapos isisi ko pa sa kanya na hindi ko matalo ang mga kalaban. Ano naman kung mahirap? Hinahasa lang nito ang determinasyon ko. Sobrang ganda kasi ng laro. Ibibigay ko na sayo ang lahat ng naipon kong points para sa taong to. Isang taong halaga ng points. Select all natin yan. At confirm ang donation. Ayan na, nagparamdam na ang top donor natin.
Grabe, napaka-supportive naman ng mga players na to. At dahil gustong-gusto nyo pala, kapag natalo nyo na si Good, gagawa pa ako ng mas matinding hamon para sa inyo. Gaya ng isang poison swamp para makapag-relax naman kayo. Hindi pwedeng ako lang ang nagdurusa rito. Dapat sama-sama tayong magsaya. Ang ganitong klaseng low-level Vi, may gana pang magmalaki na hardcore daw. Masyado talagang nagmamadali ang mga batang dream makers ngayon. Wala na silang pasensya. Masyadong halata ang mga atake niya. At ang bagal ng buwelo. Basta makuha mo lang ang tamang tiyempo ng invincibility frame. Parang sumasayaw ka lang. Sisiw lang pala. Akala ko naman kung gaano kahirap. Ano namang klaseng cheat model to? Pwede bang bawiin ang donasyon? Paumanhin, mahal naming user. Hindi pa po gawa ang refund feature. Peke ang patalastas nyo. Sinasadya nyo talagang pahirapan ang laro. Sinasayang nyo ang oras ko. Inaaksayan nyo ang buhay ko. Ipapaban ko ang dream maker na tong si Lin Xuan. Mukhang kailangan ko nang tawagin ang taong yon. Kumuha ng martilyo para pukpukin ang emergency button. Director, may nahanap po akong isang napakadelikadong wild dream maker. Nakaka-addict ang ginawa niyang laro. At halatang may masamang balak siya. Talaga, napasuko ka ng larong yan. Teka, matingnan nga. Ayan na. Hayaan mong ang isang S-class dream maker na tulad ko. Ang tumapos sa baguhang yan. Diba, dapat lang talagang Iban ang larong yan. Anong A-ban pinagsasabi mo dyan? Wala ka talagang alam, matanda ka na nga. Sa ilalim ng ganitong klaseng physics engine na puno ng pressure, tumaas ng 0.01% ang computing power ko. Isa itong makabagong paraan para sanain ang utak. Ang lalaking si Lin Xuan ay isang henyong bihira lang isilang sa mundo. Ako mismo ang kakausap sa kanya. Kailangan natin siyang ma-recruit para sumali sa Ares Rich Alliance natin. Lagot na. Mukhang naging masokista na rin si Director. Ikaw pala ang producer ng Souls of Suffering, tama ba? Pumirma ka na rito. Inaalok kita ng 10 milyong taunang sahod mula sa kumpanya namin. Kunin mo na to. Ito na ang pagkakataon mong yumaman ng todo. Ano namang kapalit? Hindi naman kayo mamimigay ng ganyan ng walang dahilan. Napakasimple lang. Ibigay mo sa amin ang copyright ng laro. Gusto naming maglagay ng free legendary weapon sa unang top-up. May hisham system at instant kill sa mga heavy armor guards. Gagawan din natin ng Lolita skin ang guide maid. Para pumatok talaga sa masa. Gusto nilang gawing basurang pay to win ang isang hardcore na laro. Binababoy nila ang sining ko. Miss Lilith, alam mo ba kung ano ang tinatawag na Ninth Art? Hindi mabibili ng pera nyo ang kaluluwa ng sining ko. Kung kailangan kong sumuko sa pay to win para lang sumikat, mas pipiliin ko pang walang maglaro nito habang buhay. Diyos ko, sa panahong puro basurang laro na lang ang ginagawa ng lahat. Handa siyang maghirap para lang sa sining. Isa siyang tunay na henyo. Pasensya ka na. Naging makamundo ako. Ibibigay ko sa iyo ang kahel na to. Sana ay matapos mo ang iyong obra maestra. Bakit ba kasi ako nagpanggap na may prinsipyo? 10 milyon din yon. Sana pumayag na lang akong ilagay ang Lolita skin. Nawala na ang 10 milyon ko. Mukhang kailangan ko na namang magsumikap mag-isa. System, ay pull up mo nga ang retention rate ng Souls of Suffering para sa araw na to. Naku, yari na. Nasanay na ang mga players sa hirap ng laro. Kung sa tingin nyo ay masyadong mahirap ang Souls of Suffering, gagawa ako ng isang casual game na pwedeng laruin ng lahat. Para naman makapag-relax kayo. Ito ang pinakasikat na pampalipas oras sa buong mundo. Tingnan natin kung sino ang makakatanggi sa sarap ng pagtatanim. Project Codename, Crazy Garden Defense. Narito na ang bagong game trailer ng Crazy Garden Defense.
Hindi ko ito lalaruin. Sigurado akong isa na naman tong nakakatakot na psychological thriller game. Boss, henyo talaga si Lin Xuan. Tinanggihan niya tayo para lang maprotektahan ang sining niya. At ang bago niyang laro, siguradong mas hardcore pa sa Souls of Suffering. Isang obra maestra na talagang mapapaisip ka. Oh, kung ganyan mo siya ipagmalaki. Gusto kong makita kung anong klaseng madilim na obra ang ginawa niya. Ito ba ang sinasabi mong madilim na obra maestra? Mga tol, bagong laro, Crazy Garden Defense. Sa pangalan pa lang, alam mong madugong labanan na to. Kahit na, sumugod pa si Sadako at ang mga masasamang espiritu. Hindi ako atras. Radiant Dandelion, maglabas ka na ng energy, bilis. Papalapit na yung naka-armor na zombie. Olympic champion ba tong zombie na to? Ang daya naman. Inatake niya patalikod ang Peanut Pioneer ko. Onion Mine, please naman, mag-cooldown ka na. Isang segundo na lang. Isang segundo na lang talaga, oh. Basurang laro. Sinayang lang ang oras ko. Ako si Zhang Tai, mamatay man ako ngayon. Hindi na ako magtatanim ng kahit isang mani. Sige na nga, isa na lang talaga. Sa pagkakataong to, itatanim ko na ang Onion Mine sa harap. Ang pwesto ng Onion Mine na to, kailangang maging eksakto talaga. Para sumabog agad pagtapak ng zombie. Itanim na yan. Sumabog ka. Boss, tungkol nga pala sa acquisition kay Lin Xuan. Lilith. Sinusuri ko lang gamit ang high-level analysis. Ang taktika sa likod ng Crazy Garden Defense. Ang malalim na lohika nito. Taktika. At ano naman ang nalaman nyo? Napakatindi ng Dreammaker na si Lin Xuan. Habang pinapanood ko ang mga Radiant Dandelion at Peanut Pioneer na magpakain para lang maprotektahan ang base. Nakikita ko ang isang dakilang sakripisyo. Hindi lang to basta laro. Isa itong malalim na pagtalakay sa digmaan at sa pagkatao natin. Kaya naman, sa malalim na pagtalakay na iyan, anong level na po kayo? Kaka-unlock ko lang ng night mode. Huwag ka nang matanong. Tulungan mo na lang ako rito. Sabi ko na nga ba? Walang makakataka sa adiksyon ng pagtatanim. Teka lang. Hindi ba sila ang tatlong malalaking tao sa Dreambook? Bakit nila ako binibigyan ng donasyon? Araw-araw na lang akong nagre-review ng mga larong pagtatanim. Nakakabagot na. Ayoko na ng mga halaman. Maglaro naman tayo ng mas exciting. Labanan na. Ang laki naman. Ito lang yon. Nasaan ang sinasabi nilang sobrang hirap? Magaling. Basta't nakuha natin ang first kill sa Souls of Suffering, mapupunta sa atin ang lahat ng views. Mamatay ka na. Ibalita nyo sa buong internet na si King Feng, ang unang nakatalo sa boss na si Good sa buong mundo. hindi. Isang hampas na lang. 3 araw at 3 gabi ko tong nilalaro. Pero hindi ko man lang naabot ang second stage. Pero natapos niya sa loob lang ng 10 minuto. Paano nangyari yon? Unlock na ang Chapter 2, Despair Highlands. 10 minuto lang, tapos na agad. Medyo mabagal ang reaksyon ng babaeng to. Pero mayroon siyang pambihirang dynamic vision. Bagay na bagay siyang maging game tester. Hindi pwede to. Kailangan ko siyang kunin. Dahil sa kanya, mas mapapahirap ko pa ang laro ko ng 10 beses. Ikaw na naliligaw ng landas. Sumama ka sa akin. Dadalhin kita sa isang totoong paraiso. Ano kasi? Medyo mabagal ang internet ko. Tulungan mo naman ako. Kumusta? Ako si Lin Xuan, ang creator ng larong Souls of Suffering. Nakikita ko ang potensyal mo.
Gusto kong maging game tester kita. Pasensya na po. Namatay ang mga magulang ko habang nagtatrabaho sa Forest Consortium. Sabi ng kumpanya, basta manatili lang ako rito habang buhay. Ibibigay nila ang sustento namin. Kaya hindi ako pwedeng umalis. Kung ganoon kabulok ang mundo mo, sumilip ka muna sa mundo ng laro ko. Ito ang magiging mundo mo. Maaaring malungkot sa totoong buhay. Pero dito sa laro ko, magiging isang tinitingalang alamat ka. Boss, gusto kong subukan yung bagong laro. Ganito pala ka-cute ang larong to. Nawawala ang stress ko. Parang gumaan bigla ang pakiramdam ko. Bakit natalo na naman ako? Hindi naman makatao ang hirap nito. Talo na naman ang depensa ko. May bug, siguradong may bug ang basurang larong to. Paano naman malalagpasan ang level 5? Ate, kumalma ka muna. Patingin niya ng gameplay recording mo. Bakit mo naman inilagay ang Dandelion sa pinakaharap? 50 moonlight lang kasi ang Dandelion. Siya ang pinakamura. Kaya natural lang na siya ang gawin kong pain sa harap. Eh bakit naman ang Macadamia Nut ay inilagay mo sa pinakahuling linya? Nakasulat kaya sa description ng laro mo na ang Macadamia Nut ang pinakamatigas. Dahil matigas to, dapat lang na nasa likod siya para protektahan ang base. Para maging matibay ang depensa ko. Sino kayang big boss ang nag-imbestiga sa Liko? Napakaganda ng laro mo. Kung may oras ka, pumunta ka sa Dreammaker Headquarters. Magkakape tayo. Isang malaking karangalan, boss. Salamat po sa pagpapahalaga. Muntik na yun ah. Panoorin mo kung paano maglaro. Ang aking last class tester. Matuto ka sa kanya. Diyos ko. Siya nga. Masyadong maingay. Maglaho kayong lahat. Sasabog na ako. Hindi. Papatagin natin ang lugar na to. Nakuha mo ba? Dapat sa harap inilalagay ang Macadamia Nut. Ganyan ang may utak mag-isip. Bless you. Ang ganyang simpleng diskarte. Matagal ko nang alam yan. Hindi ko kailangan ng turo mo. Lynx 1. Kapag napahamak ka, ako ang bahala sa'yo. Naputol ang koneksyon. Patawad, kahit na binigyan mo ako ng napakagandang pagkakataon at ipinakita sa akin ang napakagandang mundo. Pero isa lang akong walang kwentang ordinaryong tao. Nakakulong ako rito dahil lang sa sustento. Hindi mo kasalanan yan. Wala kang dapat ihingi ng tawad kahit kanino. Pinapatawad kita. Mababa ang mental capacity. Eliminate na yan. Susunod. Eluan, level 3 lang ang mental capacity mo. Pero mabait ang kumpanya dahil namatay ang mga magulang mo habang nagtatrabaho. Pirmahan mo lang tong lifetime service agreement at pwede ka nang manatili rito habang buhay para maging tagalinis. Ito ang huling mensahe na iniwan ng mga magulang mo. Basahin mo muna bago ka pumirma para makuha mo na ang sustento. Eluan, kung sakaling dumating ang araw na mahanap mo ang bagay na magpapasaya sa'yo, Huwag kang matakot na subukan ito. Mahal na mahal ka ni na mama at papa. Director Antel. Tama ka nga. Itong walang kwentang trabahong to. Ayoko na, magre-resign na ako. welcome sa totoong paraiso. Ang aking na-class na general. Boss, para sa Crazy Garden Defense, sa endless mode nito, nakagawa na ako ng perpektong modelo. Gusto ko sanang mag-P ngayon para gumawa ng bagong map. Ikaw, Demonyo ka ba? Masyadong mahina. Naghahanap ako ng totoong laban. May bagong post si boss.
Nag-update na siya. Ang Soul of Suffering. Isang virtual game. Ang ganyang klaseng malalambot na laro. Masaya ba talaga yan kumpara sa totoong laban? Gusto pumasok ni Ada para tignan. Anong klaseng laro ba to? Na nagpa-adik kay boss. Panoorin niyo kung paano ko to. Wawasakin sa isang suntok lang. Ang bulungay ko. Hindi matanggap ni Ada. Isang hamak na mahinang kalaban lang. Ang naglakas loob na sneak attack si Ada. Gusto ni Ada na wawasakin ang larong to sa isang suntok. Ito, Ang espadang to, kumpara sa pamalo ni Ada, ay mas malaki pa ng 100 beses. Masyadong nakakatakot. Pero ang kaluluwa ni Ada ay nag-aapoy na sa excitement. Nilike ang Ayuling Zhu. na-recharge na ang emotion force. Mukhang ang mga fans ko ay parami na ng parami. Sa pagkakataong to, direkta kong aanihin. Ang napakaraming emotion force. Laking kita nito. Kailangan ba talagang magpakapagod ng ganyan? Araw-araw na lang siyang nakababad doon. Para lang maghanap ng mga bug. May collision bug dito. Tignan mo, nakahanap na naman ako ng isa pang napakatagong bug. Daan-daang bug na to. Manahimik ka nga. Tignan mo nga ang sarili mo ngayon. Boss, ang paglalaro para maghanap ng bug. Hindi ba trabaho yon? Simula sa araw na to, hindi ka pwedeng magtrabaho ng lampas 6 na oras kada araw. Pagkatapos ng 2 oras na trabaho, kailangan mong mag-paid afternoon tea break. Kumain ka ng cake ngayon din. Kapag nag-D ka pa, babawasan ko ang sahod mo. Boss, ikaw na talaga ang pinakamabait na boss sa buong Kalawakan. Seryoso ba? Ang absolute firewall ko. Kailangan ng 50 T ng computing power para lang maayos. Hoy, ikaw na humihinga riyan. Bilisan mo at tapikin mo ako. Na-stuck ako dito sa transmission protocol. Mapalad na mortal. Pwede kitang pagbigyan sa 3 kahilingan. Bakit ikaw yan? Wow! Mag-i-upgrade ka na ba sa microcomputing level? Lilith, para kang husky na walang utak. Bakit mo ba ginawa ang sarili mong bola? Ang tawag dito ay blind box adventure. Espak ang sarili at airdrop ng random. Ito ang tunay na pangarap ng isang explorer. Umalis ka nga riyan. Huwag mo akong istorbohin sa trabaho ko. Bukas, ang Life Consortium at Rule Consortium ay maglalaban sa kanilang taunang bet match para pag-agawan ang karapatang magsalita sa buong network. Gusto mo bang manood? Hindi nga. Wala ba talagang? Nakatanggap ng imbitasyon mula sa 2 malaking korporasyon para sa taunang laban na to. Kapag pinagsama mo ang dalawang yan, may 10,000 core employees lang sila. Mag-aaway na nga lang, kailangan pa live stream sa buong mundo. Makiusap ka sa akin. Basta ba pangako mong isasama mo ang iyong Crazy Garden Defense? Sumali ka na sa War God Protection namin. Siguradong poprotektahan ka ng tatay ko. Mabubuhay ka ng marangya. Ngayong araw, ipapasok kita sa AI Spectator Agreement. Isa akong independent producer. At hindi ako magiging empleyado kahit kailan. Buisit, tinanggihan na naman ako. Bakit ka ba laging? Hindi man lang na-trigger ang kahit anong defense mechanism. Sino ang nagpadala nito rito? Anong nangyari? Anong meron? Nag-aayos ka na naman ba ng bug? Kilala mo ba ang markang ito? Kanino to? Sa Destiny Mastermind. Siya ang pinakapuso ng Universe Dream Maker. Isang napakalakas at pinakamataas na nilalang. Mingsuan, ano ba talagang ginawa mo? Pati siya, binabantayan ka na rin. Binabantayan ako ng Destiny Mastermind. Bakit naman? Hindi pwede. May mga emergency rules ako na hindi ko pwedeng sabihin. Sa ngalan ng Life Consortium at ng Rules Consortium, inaanyayahan ka namin bilang isang special guest para lumahok sa taunang betting tournament para sa kapangyarihan, ang Supreme Board of Directors. Special guest. Ang mga matatandang to, gusto talaga akong ilagay sa alanganin. Ang Supreme Board of Directors ay binubuo ng 8 malalaking higante. 2 termino lang ang upo ng chairman. At malapit nang bumaba sa pwesto ang Thunder Giant. Maliban na lang, kung magkaroon ng isang malawakang digmaan ng computing power sa buong universo. Dahil doon, mapapahaba ang termino ng chairman ng walang katapusan. Ang mga higanteng ito ay naghahanap lang ng pansamantalang solusyon para patagalin ang gulo. At ang larong ginawa ko, ang magsisilbing solusyon na yon. Ipwesto ang big sprayer sa harap.
Ipwesto sa harap para bombahin sila. Kahit ba naman sa panaginip, naglalaro pa rin siya. Naglalaro pa rin ba siya ng Crazy Garden Defense? Saan banda siya nagmukhang tagapagmana ng isang malaking kumpanya? Boss, sa totoo lang, mabuting tao naman talaga si Lilith. Noong bata pa ako, naligaw ako sa tambakan ng basura. At ang rescue team ng Adventure Consortium ang nakahanap sa akin. Sabi nila, papawiin ng tapang ang lahat ng takot. Mula noon, hindi na ako natakot sa dilim. Magandang gabi, young lady. Sana ay maging maganda ang panaginip mo. Ito ay ang top secret data drive ng ARM Consortium. Hindi ko akalaing maiiwan ito ni Lilith. Dito mismo. Boss, titingnan ba natin to ng patago? Paano kung sikreto pala ito ng kumpanya nila? Kusa nang lumapit ang alas natin. Kaya bakit ko naman palalampasin? Sige na, buksan mo na. Grabe, ang tindi ng firewall na to. Ang ganitong antas ng seguridad ay karaniwang gumagamit ng cosmic constant. O kaya naman ay komplikadong gene sequence. Hindi naman siguro siya ganoon katanga. Para gamitin ang 1, 2, 3, 4, 5, di ba? Class heiress ka ng isang malaking kumpanya. Pero ang password mo, 1, 2, 3, 4, 5 lang. Wala ka ba talagang kaalam-alam sa seguridad? Dapat ilagay ang dandelyon sa likod ng peanut vanguard. Protektahan nyo silang mabuti. Ang tomato bomb naman ay napakalakas kapag ginamit sa simula. Ito ang ginawa niyang beginner's guide para sa Crazy Garden Defense. Itutuloy. Boss, may masamang balita. Ang official forum natin ay pinagkaguluhan ng milyong-milyong user at tuluyan ng nag-crash. Mag-update na kayo. Mababaliw na ako. May update na naman. May bagong update. Yaman natin ito. Maglabas naman kayo ng bagong level. Kakatapos ko lang sa second level. Ngayong wala ng pahirap na level. Parang nakangati ang buong katawan ko. Para bang may mga cyberlanggam na gumagapang sa balat ko. Gusto mo ba talaga ng pahirap? Mag-post ka ng announcement. May update pagkalipas ng 2 oras. Para sa Soul of Suffering, ilabas na ang mga susunod na level. At yung pangalan ng unang player na nakatapos ay ukit nyo gamit ang Pure Gold Code. Doon mismo sa core plaza ng laro. Napakatalino mo talaga, boss. Pero pagdating naman sa Crazy Garden Defense, ibang-iba talaga ang takbo ng laro doon. Sa Endless Mode, may isang player na nagngangalang Super Dazhang na umabot na sa wave 78. Bigyan nyo siya ng special title. Ate naman, Pwede bang huwag mo namang sipain ang space ko tuwing dadaan ka? Ang mahal kaya mag-repair, umaabot ng 50 Li computing power. pasensya na. Napabilis lang ang patakbo, akala ko kasi pauwi na ako sa amin. Sipain mo pa ng marami. Lakasan mo pa ang sipa. Basta masaya ka, okay lang sa amin. Boss, gising ka na pala. Boss, yung sipa mo kanina. Ang sining ng pagkakasipa, napaka-artistic. Ang sarap sa pakiramdam. Pakiramdam ko nakatulog ako. Nang daan-daang oras. Ilang oras ka lang naman natulog, Impossible. Teka, computesin ko nga. Hindi ako nakatulog ng mga 5,000 taon kaya pala ganito. Kaya naman pala ang haba ng tulog ko ngayon. Isipin mo, isang S-class heiress ng malaking kumpanya. Simpleng math lang na hindi lalampas sa 10. Kailangan pa talagang bilangin sa daliri. Tara na. Magsisimula na ang laban. Dalhin mo na yung special invitation mo mula sa Destiny mainframe. Yung invitation mo, pwede kang magsama ng 2 alalay. Mas mataas pa ang level niyan kaysa sa akin, ha? Hinga ng malalim. First time mong sumakay sa teleportation vehicle ko kaya. Normal lang na mahilo ka. Masasanay ka rin. Patay na. Lagot na talaga. Yung napakahalaga kong cheat sheet para sa Crazy Garden Defense. Nawawala. Isinulat ko pa naman yun gamit ang sarili kong mga kamay. Nandoon lahat ng sikreto para manalo. Kayo, May alam ba kayo rito? Siyaw Kaiman. Bakit ka biglang umiiyak? Anong nangyari? Ako. Bigla ko lang kasing naalala. Ang isang napakalungkot na bagay. Hoy, Salot. Ano bang ginawa mo kay Xiao Dai? Para maging ganito siya kalungkot. Wala akong ginagawa, Hindi ko magagawa yun. Hindi po ganoon. Si boss kasi. Sa gitna ng tirik na araw, ang dakila nating God of War, na si Lady Huyu, ay nagpapakita ba ngayon ng kawalan ng pagkatao o tuluyan ng nawalan ng konsensya? Kwan, Lily, dahan-dahan naman sa lakas mo. Hinaan mo lang. Ayan, siya nga pala ang utak sa likod ng sikat na larong Soul of Suffering sa Interstellar Network at ng Crazy Garden Defense, ang independent planner na si Anyuling Zhu. maliit na bagay lang yon. Wala namang espesyal doon.
Magpakumbaba ka naman. Fan na fan kaya ng mga laro mo. Itong si Kwan Kwan. Ang King Kwan Consortium kasi, malapit nang ma-promote bilang isang S-class giant. Sa tindi ng computing power nila, kaya kanilang bugbugin. Nang paulit-ulit ng walang kahirap-hirap. Isang malaking karangalan na magustuhan ni President Kwan. Ang tulad kong si Metaphorical Lingsu. Akala ko nga ang nakagawa ng ganoon. Kakaibang laro na si Lingsu. Ay kamukha ng nasa poster na to. Ang laki pala ng pinagkaiba sa personal. bahagi lang po iyan ng creative marketing. Ang endless mode nga pala ng aking Crazy Garden Defense. I live na ngayon. Sana ay subukan nyo ito. Ikaw na mortal. Heto ang regalo ko sa'yo. Si President King Kwan, biglang nag-inject ng core data source. Ang bigat naman ito dito. Metaphorical Lingsu. Ang gem na ito, ang magtitiyak ng pwesto mo sa hinaharap. Hindi ka lugi rito. Halika na. Magsisimula na ang laban. Sa tindi ng computing power na to, pati ba naman tagatanggap ng bisita ng Beauty Consortium, ay ganito kagaling na lie. Pang-display lang naman yan. Ang basic code ng maliit na bagay na yan ay permanenteng nakalock. Wala siyang sariling pag-iisip. Kung ang ganitong antas ng may ay kayang mag-evolve ng kusa, matagal nang nasakop ng Beauty Consortium ang buong universo. At wala nang puwang para sa atin. Mga bagong tatag na brand. Gusto mo akong sugurin sa pamamagitan ng network. Asa ka pa? Kaibigan ko siya. Bago lang siya at hindi pa alam ang patakaran. Huwag mo na siyang patulan. Kapag nagseryoso na siya mamaya, ako na ang pipigil sa kanya. Kaya mag-disconnect ka na at tumakas habang may oras pa. Haharapin ko ang ginawa ko. Ako po si Metaphorical Lingsu. Humihingi ng paumanhin sa paglampas ng aking pag-scan. Ang makayanan ang computing power ng buong lungsod ko. Gamit ang anti-tracking code. Bihira lang yan ah. Ikaw pala ang gumawa. Ng larong Suffering Soul na si Linswan. May itatanong ako sa'yo. Sa pagitan ko at ng Giant Kinyu mo, na nasa trailer mo, sino ba talaga sa atin ang may mas malaking sword model? Ilalabas ko na ang bagong level. Subukan mong pasukin at saksakin siya. Para malaman mo ang sagot. Sige, abangan ko yan. May computing power lock na ang bagong level. Kaya kapag pumasok ka, malilimitahan ka rin bilang isang normal na manlalaro. Mas mabuti nga yon. Dahil kung napakadali lang yan, baka maliitin lang kita. Bisitahin mo rin ako minsan sa aking Heavy Industry Server. Matandang manloloko. May hawak lang na toothpick pero gusto pa akong labanan. Masyado kang mahina. Kinabahan ako doon ah. Akala ko talaga ay tuluyan na niya. Tayong buburahin. President Lin, okay ka lang ba? Ayos lang ako. 10 taon nang magkasosyo ang Life Consortium. Kaya sa pustahang ito, sigurado akong sila pa rin ang mananalo. Sa tingin mo, sino ang mananalo? Tignan mo ang mga operator ng Life Consortium. Kumpara sa Rules Consortium, desperado na sila. At baka sa kanilang mga mata ang kawalan ng pag-asa. Sa labanang ito, tiyak na ang panalo ng Rules Consortium. Lily, minsan lang sa 10 taon ang paliksahang ito. Hindi ba't dati ay gustong-gusto mo itong panoorin? Tingnan mo nga sila. Sumusugod gamit ang mga trend. At nagmamanman gamit ang mga Blood Eagle. 800 taon na nilang ginagamit ang lumang taktika na yan. Bago pa matapos ang laban na yan. Baka matanda na ako at pumanaw. Mula nang malaro ko ang gawa mo. Dito ko lang nalaman kung ano ang ibig sabihin ng totoong kabagutan. Ang labanang ito ng mga dambuhalang korporasyon ay hindi man lang umabot sa level ng Crazy Garden Defense mo. Kahit sa unang level lang nito, walang-wala talaga sila. Kaka-upload ko lang nga pala ng bagong level para sa Souls of Suffering. Kung nababato kayo, subukan nyo mismong magdusa doon. Meron ba? Siguradong meron yan.
Kahit nga visual man lang, wala silang maipakita. Paano magiging kapana-panabik ang ganito? Kung gusto nyo pang makita ang kasunod, ibigay nyo sa akin ang inyong emosyon bilang kapalit. Ang dambuhalang Nano Ancient Dragon Fighter ay bugbog sarado ngayon sa ating Biochemical Ancient Tree. Halos madurog na ang buong katawan nito. Sa pagsugod ng 300 Biochemical Ancient Tree at mga lumilipad na dragon, paano pa tayo matatalo sa lagay na to? Hawak natin ang buong bentahe. Patay na. Nawasak ang pangunahing puwersa ng Rule Consortium. Tapos na ang labanang ito para sa kanila. Babala, ang ating core server ay kasalukuyang nakararanas ng matinding pisikal na pag-atake. Anong nangyayari? Hindi ba't naubos na ang pangunahing puwersa ng kalaban? Siyangguan, Yung mekanikal na ulo na yon. May itinago sila sa loob ng mekanikal na ulong yan. Sila, huwag mong kagatin ang binti ko. paanong nangyari ang ganito? Paano tayo umabot sa ganito? Mga kasama, ihanda ang pinakamataas na antas ng computing overload. Oras na para sa ating huling alas. Kapitan, alang-alang sa akin. Gamitin mo ako bilang sandata. Ang taktika ng puwersang ito ay tila nagmula sa ginawa mong Crazy Garden Defense. Ang tagumpay na ito sa labanan ng mga korporasyon ay para sa lahat ng empleyado ng Rule Consortium. Pero, nais kong magbigay ng espesyal na pasasalamat sa isang napakadakilang nilalang. Maraming salamat sa Lord ng Dark Domain dahil sa kanyang nilikhang laro, ang Crazy Garden Defense. Doon ko natutunan ang taktikang ito. Kung wala siya, hindi natin makakamit ang tagumpay na ito ngayon. Ang kampiyon ng buong kalawakan ay nagpapasalamat sa iyo. Mahal na Lord, kung nanonood ka man ngayon ng live stream, kinakatawan ko ang buong funeral staff para magtanong ng isang bagay. Kailan mo ba ilalabas ang susunod mong laro? Inagawa na nga ako ng pwesto sa merkado. Tapos nagpasikat pa sa mismong teritoryo ko. Talagang inagaw niya ang lahat ng atensyon. I set up ang satellite sa orbit. Tutukan siya ng spotlight. Masusunod po. Gusto nyo ba akong makita? Pwes, ibibigay ko ang gusto nyo. Naka-unlock na ang lahat ng yasi ng Souls of Suffering. At para naman sa bagong proyekto, 7 araw mula ngayon, ilalabas ng Dark Domain Studio ang isang makabagong laro na babago sa kasaysayan. Ihanda nyo na ang inyong computing power at bandwidth. Ang selebrasyon sana ng tagumpay ng Rule Consortium ay ginawa mong sarili mong product launch event. Ito ang tinatawag na pinakamatinding diskarte sa negosyo. Ang pagsakay sa kasikatan ng iba, ng libre at walang kahirap-hirap. Sakay na. Bilis. Boss, anong nangyayari? May mga mamamatay tao ba ang korporasyon na humahabol sa atin? Mas malala pa sila sa mga mamamatay tao. Boss, noong nag-anunsyo ka sa harap ng buong kalawakan, na maglalabas ka ng bagong laro sa loob ng 7 araw. Ang astig mo talaga tingnan. Ano nga pala ang susunod natin? Makabagong proyekto. Isang virtual universe ba ito? O isang brain-computer immersion masterpiece? Huwag kang magmadali. Ang paggawa ng isang dakilang obra ay nangangailangan ng matinding pag-isip at pagpaplano. Boss, ito ba yung sinasabi mong project na babago sa henerasyon natin? Yung magsisimula tayo sa wala para makabuo ng isang imperyo. Kaya na yan sa loob ng 7 araw. Sisiw lang yan. Master, gusto lang po namin ipakita ang buong paggalang namin sa inyo. Dahil nagawa nyo ang isang bagay na sa loob ng 100 taon, ay walang sinumang nakagawa o nakalampas. Uminom muna kayo ng matamis na tubig na ito bilang gantimpala sa inyong paghihirap. Nandito na ulit ako. Sige na, ituro mo na ang daan. Master, ipinapasabi nga pala ng C natin na may sumisikat na laro ngayon sa Galactic Network. Isang bagong game na kakalabas lang. Baka gusto niyo raw pong subukan. Game. Teka, matanda na si Lee, di ba? Hindi na siya bata para sa mga ganyang bagay. Bakit nahuhumaling pa siya ngayon? Sa mga pambatang laro. Medyo kakaiba po kasi ang larong ito. Masaya po siyang laruin. Ang libangan ay sumisira lang sa isip at katawan ng tao. Unti-unti nitong pinapatay ang ating wisyo. Pagdating ko sa headquarters,
Kakausapin ko talaga ng masinsinan si Lee. Bakit niya hinayaang kumalat ang larong yan? Dito sa loob ng kumpanya natin. Ang nag-promote niyan ay tiyak na sumusuway sa kultura at prinsipyo ng ating organisasyon. Bakit? May mali ba sa sinabi ko? Ano po kasi, Master, ang larong yan ay mismong ang chairman natin, ang nag-post at nag-promote. Ganoon pala. Nasaan ba ang larong yan? Ihanda mo na at nang masubukan ko. Kung ang mismong founder ang nag-promote. Siguradong sumasalamin ito sa turo ng ating kumpanya tungkol sa pagtitiis at hirap. Dapat lang natin itong suportahan ng buong puso. Ano nga ulit ang pangalan mo? Wilson po. Noong nakaraang buwan, hindi ba't may isang liblib na planeta ang napasama sa teritoryo natin, sa ilalim ng ating pamamahala? Wilson, bata ka pa naman. Dapat ay maranasan mong makipagsapalaran. Bukas na bukas, pumunta ka roon sa planetang yon para magbukas ng bagong merkado. Malaki ang tiwala ko sa kakayahan mo. Iba talaga ang simoy ng hangin dito. Napakasariwa. Master, talaga bang ipapatapon niyo si Wilson sa masukal at mapanganib na lugar na yon? Bakit? May angal ka ba? Naku, wala naman po. Kaya lang, si Wilson ang isa sa pinakamagaling nating tauhan. Siya ang inaasahan natin sa mga nagdaang taon. Baka lang hindi niya kayanin ang bagsik ng lugar na yon. Sayang naman ang potensyal ng bata. Akala mo ba talaga ganito kababaw ang pag-isip ko? Noong bumaba ako mula sa Wall of Despair, nakita ko sa mga mata niya ang kaunting takot at kahinaan. Natatakot pa rin siya sa hirap. Kailangan niyang pumunta roon para patibayin ang loob niya. Para rin sa ikabubuti niya yon. Kung hindi ko lang nakitang maayos ang pamamalakad mo sa kumpanya nitong mga nakaraang taon, hindi ko na sana papansinin ang mga hinala mo. Napakahusay talaga ng pananaw niyo, Master. Masyado lang makitid ang utak ko. Sige po, magpahinga muna kayo sa inyong silid. Mag-relax muna kayo roon. At huwag niyo pong kalimutang subukan ang larong yon. Tiyak na magugustuhan niyo. Titignan ko nga kung anong meron sa larong ito, na mismong ang founder pa ang nag-endorso, at kung gaano ba talaga ito kasaya. Puro lang naman porma. Ano bang klaseng kalokohan ito? CJ, dahil hindi naman ako naghahanap ng madali, kundi ang pinakamahirap at pinakamasakit. Ito na lang ang pipiliin ko. Magdusa raw. Sa buong buhay ko, paborito ko talaga ang mahirapan. Kaya sige lang, ibuhos niyo pa ang bagyo. Ayos lang yan. Hindi lang talaga ako handa kanina. Basta mag-ingat lang ako ngayon. Siguradong walang magiging problema. Maliit na pagsubok lang to. Ano ba naman to kumpara sa iba? Wala pa nga to sa naranasan ko sa Wall of Despair. Kung saan buong araw akong nabilad sa initan. Ako kaya si Master Aulang. Sisiw lang sa akin ang ganitong klaseng hirap. President, may masamang balita. Ang founder sa main hall, yung Swanhu Matrix. Umiilaw na. Ano? Umiilaw ang Matrix. Ibig sabihin, malapit nang bumaba ang founder. At ito na ang unang senyales ng Ultimate Dream. May lumitaw kaya sa kung saan, na isang napakalakas na enerhiya ng Pain Meteorite. Kaya nabulabog ang founder. Walang tumutunog na engranding musika. At wala ring lumilitaw na koronang tinik. Ang tingin ng founder ay sumulyap lang saglit sa direksyong ito. Hindi pa ito ang tamang oras para tuluyan siyang pumasok sa panaginip. Teka lang. Ang enerhiya ng sakit sa paligid ay parang mas matindi sa partikular na direksyong to. Huwag mong sabihin. Bakit naman may 3 aso agad doon? Hindi ba sabi nyo, naabot nyo na ang rurok ng kapayapaan ng isip, at wala nang makakapagpagulo sa inyo? Bakit pati yung Deep One, mula sa Deep Sea Galaxy, ay napasumon nyo sa sobrang galit? Matindi ang larong to, may ibubuga talaga. Ilang daang taon na ang nakalipas. Mula noong huli akong nakaramdam ng ganitong sakit. Pinagbantaan at pinagkakagat ako ng 3 asong halimaw. Naipit ako sa gitna hanggang sa mamatay. At yung pinaghirapan kong ipunin, na 1,000 kaluluwa na wala lahat. Gusto ko sanang balikan para kunin. Pero pagdating ko sa pinto, may nakaabang pa palang maliit na kalansay.
Ayon, napatay na naman ako sa mismong pwesto na yon. Nang magkulay abo ang screen, Parang nadurog ang puso ko. na parang tinapakan ng bubog. Nung nilaro mo ba to, hindi ka man lang ba nagalit? Sa tingin nyo ba, yung malaking butas, sa pader ng opisina ko, paano nagkaroon doon? Paano mo naman nalagpasan yung daan? Napuno ng mga aso. Anong ginawa mo? Parang ginamit ko yata yung kalasag ko para makadaan. Sinalo ko lang yung ilang atake. Tapos dardiretso na akong tumakbo. Kalasad. Saan mo nakuha yan? Bakit ako walang ganyan? Nung nagsimula ba kayo? Huwag mong sabihin hindi nyo pinili ang night class. Ano kasi? Ang pinili ko ay yung deprived class. Kayo talaga. Mahilig niya talaga kayo sa matinding hamon. Subukan nyo kayang magtanong sa Galactic Forum. 1,000 kaluluwa na pwede ko sanang gamitin para mag-level up ng 4 na beses. Kaya pala pwedeng pumasok sa apoy. Pwede pala ang ganoong diskarte. Ito ay mula mismo sa founder. Isang eksklusibong titulo na siya mismo ang nagbigay. Ibig sabihin, nakuha ng taong to ang pagkilala ng founder. Nandyan ka ba? Maliit na bagay lang naman ang paghihintay. Kagagaling ko lang mag-meditate sa Wall of Despair ng 30 araw. Kaya ang ganitong kaliit na paghihintay ay napakadali lang para sa akin. Hindi ko na talaga kayang maghintay. Sumagot ka naman, please. Lodi. Nag-chat ka pa talaga habang lunch break ah. Grabe naman to. Panaginip ba to? Kalahating taon kong sahod to. Nandito po, boss. Ano pong kailangan nyo? Laging handang maglingkod. 24 hours online para sa'yo. May matigas pala talaga ang ulong multo rito. Pinili pa talaga ang pinakamahinang karakter sa simula. Grabe, ang hilig magpahirap sa sarili. Baka masokista to. Pumunta ka sa Firelink Shrine. Doon sa matandang babae. Bibili ang samurai para sa kanya. Ng item na tinatawag na Xiaoyuan. Paalala lang. Napakalaking tulong ng skill niya. Kapag nakaharap mo ang mga humanoid monster, gamitin mo agad bago pa sila makatira. Para mapari mo sila agad. At maston sila. Maraming salamat talaga. Kung may oras ka, bisitahin mo kami. Sa Pain Consortium, bibigyan kita ng special treatment. Siguradong magugustuhan mo. Special treatment. Napakabait naman ng boss na to. Mukhang kailangan ko pang gumawa ng maraming guides. Babala. May na-detect na malakas na enerhiya mula sa Deep Sea Galaxy. Isang malaking mental traffic mula sa mga deep ones. Traffic level o panandang pandagdag. Sinisira na nito ang firewall. Ang basic dream making permission. Sa wakas ay napuno na rin. Ang laro ay hindi lang basta pampalipas oras. Nagdadala rin ito ng saya at emosyon. Dream making protocol. Ang mga nobela ay salamin ng katotohanan. Nagpapakita ng lalim ng pagkatao. Isang labirinto ng kwento. Sa wakas, naabot ko na rin ang ultimate computing power. Boss, okay ka lang ba? Okay lang. Nag-upgrade lang naman ang buong system. Kumusta na ang progress sa Souls of Suffering? Boss, may nakarating na sa Soul Fortress. Lalabanan na niya ang unang area boss. Oh. Sinong top architect ng consortium yan? Hindi siya architect. Isa siyang senior Templar Knight mula sa Hope Consortium. Nagla-livestream siya ngayon sa Interstellar Forum. Ito ba yung sinasabi mong lalabanan na ang area boss? Kanina lang, lumalaban talaga siya. Mga kaibigan, mga lodi, Pa-double tap naman ng screen at palike. kapag umabot ng 1,000 likes, tatanggalin ko ang helmet ng Black Knight na to. Para sa inyo. Ang top fighter ng Interstellar Consortium. Bakit parang naging influencer na? Mga lodi, nakikita nyo ba ang Black Knight na to? Ang astig ng armor niya, di ba? Saan na naman ba nagpunta si Xiaoen? Ang lupet. Nakaka-addict talaga ang larong to. Doon sa viewer nating si Big Stick, walang bawiang usapan. Kapag umabot ng 1,000 likes, ipapakita ko sa inyo ang lupet ko. Manood kayo ng mabuti. Ang ataking to. Siguradong napakaastig.
Mga Lodi, pagkatapos sindihan ang tatlong Soulfire, bubukas na ang Soul Gate. At ang unang Soul King ay nasa loob lang. Mga Lodi, panoorin niyo ang susunod kong galaw. Hoy Lodi, ayaw mo ba ng totoong laban? Tikman mo ang bago kong weapon. Mukhang kailangan ko nang gamitin ang bago kong skill. Sa wakas, natapos din. Grabe ang kaba ko roon. May second phase pa pala. Tulong naman, mga Lodi. Nag-evolve na siya sa second phase. Lalabanan ko na to. Sugod. Sana'y makapagpahinga na kayo ng mapayapa. Ipagpapatuloy ko ang inyong nasimulan. At tatalunin ko ang e-vice. Kahit man lang sa malupit na panaginip na ito, nagkaroon sila ng magandang katapusan. Kapitan, talo tayo. Lagot na. Masyado akong nahook sa panonood ng live stream. Mukhang patay na ako nito. Manager, bakit nandito ka rin? Nagkataon lang na napadaan ako rito. Xiao Li, huwag kung ano-ano ang iniisip mo. Panis kasi yung synthetic meat sa kantin ngayon. Kaya sumakit ang tiyan ko. Nga, tama. Sabay-sabay kaming nagkadyarhea. Nagkataon lang talaga. 2 oras na ang nakalipas. Hinanap ko ang mga boss sa buong building pero wala akong makita. Akala ko sinalakay na tayo ng Hope Consortium. Pero nagtatago lang pala kayo sa banyo para mag-slack off. At nanonood pa ng stream ng kalaban nating gamer. Ang reputasyon ng Pain Consortium. Tuluyan yun ang sinira. Xiao Li, bagong klase ba ng stress training to? Ang galing mo ring gumawa ng eksena, ah. Master, Lahat sila palihim na nanonood ng stream ng kalaban. pagsabihan niyo nga sila. Nanood din ako. Nilike ko pa nga eh. Trinaydor niyo ang consortium. Nagpaalam muna ako sa founder bago nanood. Sabi niya, panoorin ko raw ng mabuti. Para mas makaramdam ako ng matinding stress. May ipinapasabi sa iyo ang founder. Kapag mas mabagal pa rin ang progress natin sa laro sa susunod na linggo. Kumpara sa Hope Consortium, ipapatapon ka niya sa isang planetang may acid rain at radiation ng 1 linggo. At bawal kang magsuot ng protective suit doon. Natapos ko na rin ang Fabric series. Grabe, ang hirap talaga ng suffering soul. Bitin na naman ang update sa part ni Xiao Yixian. Paano ko naman ma-enjoy ang bakasyon ko nito? Ang sinubaybayan mong Dreammaker, na si Dark Domain Lord, ay nag-post ng bagong update. Teka, link ba to ng gacha? Dark Domain Lord. Pati ba naman ikaw, naging mukhang pera na rin? Gagawin mo pa kaming gatasan? Siyempre, hindi pwedeng palampasin to. 5 puntos lang. Ang mura naman. Kailangan pala ng 700 origin power para makakuha. Sige na nga, isusugal ko na. Bahala na. Malay natin, swertehin ako ngayon. 10 sunod-sunod na draw. Sana maganda ang makuha ko. Sige na, please. Sige na, bigyan mo ako ng SS Gold Card. Ano to? Ang hirap kong ipunin yung pambili ng 10 pool na to, Kahit kailan talaga ang gacha system, kahit sa ang universo pa, ay ang pinakamabisang paraan para mang-scam ng pera. Erwin, kamusta na ang optimization ng laro? Nasa 50% na ang testing ng bagong laro. At naayos na rin ang mga malalaking bug. Ngayong may sapat na tayong pondo, oras na para maranasan ng mga manlalaro sa kalawakan ang tunay na hirap sa suffering soul at simulan ang kanilang kalbaryo. Maraming salamat, Panginoon. Ang inyong computing power
ay kasing init ng araw. Grabe. Nadala ko pala sa laro ang S-Class computing power ko sa totoong buhay. Kung ganoon, sisiw lang sa akin ang mga boss na to. Simulan na natin. Babala, hinarang ng system ng Dark Domain Lord. Ang ginawa mong pag-cheat, mangyaring maglaro ng patas. Mga tol, masyadong matindi ang firewall ng Dreammaker na to. Mukhang kailangan talaga nating magpakahirap ng patas. Mga tol, tingnan nyo yung nasa tapat natin. Akala ko hiwalay ang mga map na to. Sino nang mag-akalang pagkatapos ng mahabang ikot natin? Nandito lang pala tayo sa loob ng isang tatlo space structure. Sugod na. Bagong mapa, heto na ako. Grabe, ito ba ang bantay na monster dito? Mga paps, mukhang hindi biro ang kalaban na to. Pero para sa inyo, lalaban si Lauan hanggang dulo. Paki-double tap naman ng like button. Dahil kailangan ko siyang mapatumba ngayon. Labas, aking kasama. Ayos lang yan. Sige, gasgasan mo pa. Panoorin nyo kung paano ko siya mapipilitang umatras. Ano, pati ba naman normal na monster, marunong mangpari? Seryoso ba? Ang bantay na to, parang boss sa Dark Souls ah. Sa wakas, malapit nang matapos ang bagong laro. Amoy tagumpay na naman. Si Yaulay, tigil mo muna yan. Mukhang may makulit na bisitang dumating. Narito na ang pinakahihintay ng lahat, ang maihawak ng konsepto ng bayani. Hoy Linksuan, bakit hindi mo pa sinasalubong ang isang tulad ko? Lily, hindi ba't napag-usapan nating maging formal at elegante sa pagbisita? Ayan, sinira mo na naman ang sahig nila. Ay, pasensya na, sa sobrang excitement ko ay nakalimutan ko. Siyo, Allen. Namiss mo ba si ate? Halika nga rito at pabuhat. At Lily siya. Ang ganda ng pagkaka-rebuild ng genetic data mo. Stable din ang takbo ng water element core. Tama na yan, Lilizy. Kapag pinisil mo pa ang staff ko, baka hindi na siya makahinga. Mga binibini ng malalaking korporasyon. Anong maipaglilingkod ko sa inyo? Sikat ka na kaya ngayon sa Interstellar Forum. Sa bilis mong mangolekta ng emotional energy, siguradong hindi magtatagal. Malalagpasan mo na ang korporasyon ko. Huwag na nating patagalin to. Nandito kami para personal kang kulitin sa update. Tapos na ba talaga ang bagong laro? Ang bagong laro. Handang-handa na. Bagong laro. Titingnan ko nga kung gaano kaganda yan. Kapag hindi yan masaya, papasabugin ko talaga ang server mo gamit ang orbital cannon. Si Yaulay. I-launch mo na ang bagong laro ngayon din. Grabe. Uwian na. Ibang-iba to sa naunang laro na puno ng paghihirap. Ang tugtog na to, yayanigin talaga ang kaluluwa mo. Teka lang, bakit hindi ko makontrol ang katawan ko? Pwede palang magkontrol ng marami sa larong to. Teka lang, pre. Walang anti-gravity thrusters. Walang protective shield. Paano nakakalipad ang simpleng bakal na espada na to? Gusto ko ang larong to. Teka, huminto ka. Iwas dali. Sa tindi ng pagsabog ng enerhiya na yan, kung wala kang mabigat na armor, siguradong magiging abo ka agad. Ang lupet. Ito ang larong para sa akin. Kalimutan na ang larong puro hirap. Ako naman ang maghahari ngayon. Heto ang lakas ng kidlat. Lahat kayo magsilayas. Ayos. Akala mo ba makakatakas ka? Ikaw na halimaw. Ipapakita ko sa'yo ngayon. Kung ano ang ibig sabihin ng physical cultivation. Linswan, bakit mo pa inilabas ang sinaunang gamit na to? Hindi mo lang naintindihan. Ito ang tinatawag na saya. Kahit maganda ang immersion sa ibang laro. Iba pa rin ang pakiramdam ng classic na laro. Ito pa rin talaga ang pinakamalupit. Manood kayo ng mabuti. Ipakikita ko sa inyo ang aking natatanging galing ngayon. Sword control technique. Halimaw, saan ka pupunta?
Tikman mo ang espada ko. Bilis, bilisan mo pa. Ako ang pinakamalakas na swordsman sa buong mundo. Teka, dahan-dahan. Preno, preno. Yari na. Kailangan ko na namang mag-restart. Ang lakas ng loob mong tawagin akong bruha. Gusto mo ba ng bugbog? Tanghaling tapat, natutulog ka na naman at nagpapakatamad. Buong araw ka na lang ganyan parang ewan. Nananaginip ng gising. Kilos na, bumaba ka na doon. At pagsilbihan mo ang mga bisita. Teka lang. Ang astig ko lang kanina ah. Tapos sasabihin mo sa akin na panaginip lang pala yon. Seryoso ba? Teka lang, bro. Pumasok ako sa larong ito para maging isang maalamat na immortal. Hindi para maging utusan sa tavern. Isang segundo, isa akong dakilang master ng espada. Tapos sa susunod, gagawin mo lang akong tagasilbi. Mas malala pa to sa impyerno ng paghihirap, grabe naman. Si President, dahil sa matinding kabiguan na naramdaman ng player bilang utusan, ang antas ng galit at pagkadismaya nila, ay sumabog na sa ating data collector. Ang galing. Ang tindi ng naging epekto ng kabiguan na to, isang napakasarap na pagpapahirap. Lin Xuan, ikaw talaga ang swerte ko. Nasasabik na akong makita kung anong klaseng paghihirap pa ang mararanasan ng mga manlalaro sa susunod. Lagot. Napuyat ako kagabi sa paglalaro. Late na naman ako sa trabaho. Time in success. Ligtas din sa wakas. Ang bonus ko. Teka, bakit mukhang mga zombie ang lahat ngayon? Nag-overtime ba silang lahat kagabi? Sumakay sa hangin gamit ang espada. Pumapatay ng mga demonyo sa buong mundo. May alak, may saya at kalayaan. Isang patak lang ng alak. Ah, naglalaro rin pala kayo ng Eugen. Napakaganda ng bagong shooting game na to. 这个星座的枪战射击游戏太好玩了。 70% na ang natapos ko sa ballistic data testing. Salamat sa pagtitiyaga, Xiao Lai. Matagumpay na nairehistro ang Interstellar Business Alliance. Ang kinatawan ay si Lin Xuan. Simula sa araw na ito, hindi na tayo isang maliit at walang lisensyang kumpanya. Ako na ang chairman ng Joy Consortium. Boss, bubuksan ba talaga natin ang virtual territory na ito? Para sa lahat ng ordinaryong user sa internet. Medyo nag-aalala ako. Huwag kang mag-alala. Ang tunay na saya ay dapat ibinabahagi sa lahat. Sorpresang malaki ang naghihintay sa kanila sa internet cave ko. Matapos ang 12 taong kasal, ngayon lang niya sinabi na mahal niya ako. Joy Consortium. Nanalo talaga ako sa sinagutan kong boring na survey. Maligayang pagdating sa Joy Space. Wilson mula sa ika-4 na distrito. Huwag kang kabahan. Bago ka pumasok, maaari mong baguhin ang iyong virtual avatar. Ano ang gusto mong maging hitsura nito? Pwede ba akong bumalik sa hitsura ko noong 17 taong gulang pa lang ako? Noong mga panahong puno pa ako ng pangarap at sigla. Tapos na ang pagbabago ng iyong anyo. Maligayang pagdating sa lupain ng kaligayahan. Lin Xuan, nakakonect na ang unang batch ng mga user. Ganyan ba talaga ang hitsura mo bilang Joy Lord kapag hinarap mo sila? Siyempre hindi. Sa panahon ngayon ng internet, ang paglantad ng totoong pagkakakilanlan ay parang pagpapakamatay sa lipunan. Teka, saan mo naman nakuha ang isip batang costume na yan? Huwag mong sabihin, Bilang isang mahusay na dream maker, ang disgis ko ay hindi lang dapat iwas trace, kundi dapat agaw pansin din. Simulan ang super transformation mode. ang cute na cadre manager ng Joynet Cave ay narito na. Hoy, baguhan. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Takbo na. Hinahabol na tayo ng mga aso ng consortium. Gumanti ka.
Golden headshot. Ito, ang sarap sa pakiramdam. Aba, pwede ka na pala. May ibubuga ka rin. Ang lupet. Isa pa. Sino pa? Mga noob, masaya ba ang tutorial? Grabe talaga. Yung Gatling gun na yun, may 200 bala. Tapos nung nagpaulan na ng bala, Ibang klase talaga. Amoy pulbura pa rin hanggang ngayon ang ilong ko. ngayong tapos na ang warm-up ng lahat. Oras na para sa isang totoong hardcore na labanan. 5 search and destroy mode. 我也要玩，带我一个嘛！不行，绝对不能让艾路伊上场。 Hindi nilang alam. Pero nung huling isa-iisa namin, na-headshot niya ako gamit lang ang pistol. 70次，我连出生点都没走出去过。 Kasalanan din naman ni Ate Lilith. Lagi na lang kasi siyang nagtatago sa likod ng kahon para ambush ako. Sige na, huwag ka nang magtampo. Sa bomb mode na to, purong diskarte at utak lang ng normal na tao ang labanan. Bawal gumamit ng kahit anong special ability. Mamaya sa zombie mode, gagawin kitang alpha zombie para hulihin sila. Ayos ba? CJ, deal. O side guys, handa na ba kayong talunin ang madayang developer na to? Handang-handa na. Mga kapatid, isa lang ang ultimate goal natin ngayon. Ang bugbugin ang madayang developer na yan. Gusto kong makita ang developer na yan, na nakasubsob sa lupa at ma-headshot ng 100 beses. Lagot na, patay tayo dyan. Sobra na yata ang laro natin. Sino ang nagputol ng internet ko? 1 minuto na lang, mahuhuli ko na sana yung espiritu. Ang beta test natin ay umabot na ng 6 na oras. Kaya opisyal na itong tapos. Lord, kahit kalahating oras pa. Kalahating oras lang talaga. Kailangan din naman kumita ng kumpanya, di ba? 1 oras na laro ay nagkakahalaga ng 10 concept glimmer. Walang dayaan, patas ang presyo. Para sa pagpapatayo ng virtual sector, paggawa ng mga laro, at pagkuha ng mga sponsor. 1000平米的大楼全靠我这双肩膀扛，这样容易吗？ May 50 minuto pa kayo para mag-enjoy sa amusement park sa taas. Libre 2. Handa na ba kayo? Seryoso ba ganito kalaki ang laro? Sisiguraduhin kong walang makakatakas kahit isa. Gana. Ang Ace Drop Ride. Kahit bumalik ako sa pagkabata, isa pa rin akong ordinaryong tao na walang talento. Para lang akong bulate kumpara sa kapatid ko. Bakit hindi mo buksan ang Wings of Wind? Nataranta na ako sa pagkahulog. Anong Wings of Wind ba ang sinasabi mo? Isipin mo sa puso mo. Ang pinakamasayang alaala mo. Tapos sumigaw ka ng malakas. Wings of Wind. Bigyan mo ako ng lakas. Gusto kong maging guro. Naniniwala si teacher sa'yo dahil mabait kang bata. Nung araw na yun, sobrang saya ko talaga. Wings of Wind. Bigyan mo ako ng lakas. Wings of Wind, bigyan mo ako ng lakas. Patay na ang lumang ako. Mabubuhay na ako ng malaya at masaya. Ang pagkahulog mula sa itaas, ang puputol sa koneksyon nila sa realidad. Kailangan nilang magising sa sarili nilang sikap, para tuluyan nilang maiwan ang nakaraan. At saka, sobrang sarap sa pakiramdam sumigaw ng ganoon. Ikaw lang talaga ang makakaisip niyan. Super Transformation Mode. Spirit Pillar Form. Summon. Buwisit naman. Naghang ang system. Hindi na ako makabalik sa dati. Ang cute mo nga tingnan ah. Saka sa labas, ganito rin naman ang itsura mo. Bakit hindi mo nalang gamitin to? Bilang permanenteng anyo mo sa trabaho. Nga, maliit at malambot. Ang sarap kurutin. Wala kayong alam. Kapag kumalat to,
Sa Interstellar Business Alliance. Paano ko naman magagawa yun? Ano naman ngayon? Ang anyo ng isang concept master ay talagang pabago-bago at walang permanenteng forma. Bakit ba gustong-gusto mo pa rin manatili sa anyo ng isang lalaking tao? Ngayong araw, ipapakita ko sa'yo kung ano talaga ang tunay kong anyo. Lin Xuan. Ang lamig naman dito sa loob. Ako to. 这画风也太邪性了吧！ Aba, hindi man lang masakit ah. Ang sahig na to, gawa ba sa latex? Ang dakilang Holy Knight na si Ans ay humantong din sa ganitong sitwasyon. Ang larawang ito, pagtatawanan kita rito ng 50 taon. 是旋转木马，我要做那只粉色的小马。 Kung ganoon, gagawin ko to. Sugod. 提醒一下， May 40 minuto pa bago magsara ang mga mata ko. Kaya kung sino mang gustong maglaro, bilisan nyo na. Ang hapdi ng tusok ng karayom na to, mas masarap pa sa pakiramdam kaysa sa pure crown ng Pope. Dahan-dahan lang sa paglakad. Salamat, Lord Lingzhu. Si Qian siya ang pumatay. Ano ba talaga ang nangyari? Ang daan-daang libong ulat na to. Ans, mukhang nag-enjoy ka. Balita ko nga, nahimatay ka pa raw sa pagkahulog. Report sa CE. Handa akong mabuhay at mamatay kasama ang Hope Consortium. Magsisimula na akong mag-stream ngayon para makakuha ng emotional energy para sa consortium. Ang kakaiba naman nito, bakit puro bangkay lang ng mga snake men ang nandito? Wala man lang natirang buhay na kalaban. Bakit naman? Ako. Kagatin mo siya. Mga kapatid kong snake men. Kagatin niyo siya hanggang sa mamatay. Iparamdam niyo rin sa kanya. Ang hirap ng mag-overtime. Ans, kung maglalakwat sa kalang sa loob. At tatamad-tamad habang tinatapos ang laro. Bukas na bukas din, babalik ka sa consortium para maglinis ng banyo. Ans, maligayang pagdating sa prestige ng Ancient Dragon Peak. Sana ay masiyahan ka sa paghihirap mo. Nakikita mo ba yan? Basta't kaya mong magbayad ng faith computing power. Madali lang bumalik sa dati sa loob lang ng ilang minuto. Trabaho lang ang pagsuot ng costume na to. Pero ito ang tunay na dignidad ng isang lalaki. Isip bata. Gumastos ka ng milyon-milyong computing power. Para lang sa isang skin. Napakagastos mo talaga. Galing, kagatin mo pa. Bibigyan ko ng premyo ang Snake Man na tumamayang gabi. Para madala ka sa pagiging tamad mo sa trabaho. Sandali. Mga kapatid kong ahas. Kung sasabihin kong napadaan lang ako rito, maniniwala ba kayo?